Stranded po ang ilang mga motorista sa bahaging Quezon Avenue dahil po sa pagbaha na dulot ng malakas na pag-ulan. Detalye kunin natin sa live report ni TJ Mendoza. TJ, kamusta na dyan? Alis sa mga oras na ito ay kung makikita mo dito sa aking likuran ay unti-unti nang umuusad ang mga daloy ng trapiko at ng mga motorista sa kaparehas yan ng northbound and southbound dito sa kahabaan ng Quezon Avenue dito sa Quezon City. Kanina, bago tayo tumayo sa ating live, may mga pagkakataon na usad pagok ang daloy ng trapiko. Halos hindi pa tumigil ang ulan na nagsimula kahapon hanggang ngayong gabi. Dumagdag pa sa mabigat na daloy ng trapiko ang pansamantalang pagsasara ng Quezon Avenue southbound exit ng Metro Manila Skyway Stage 3 dahil sa pagtaas ng tubig baha sa G. Araneta Avenue. Dahil sa mga saradong kalsada at mga kalsadang hindi madaanan dahil sa pagbaha, nahirapang sumakay ang ilang mga commuter na pauwi na sa kanilang mga tahanan. Sa 5 p.m. weather advisory ng Pag-asa DOST, inaasahang magiging maulan ang kabuuan ng Metro Manila hanggang Huwebes na dulot ng southwest monsoon o ng habagat. Ang estudyanteng ito, bagamat maaga pa nang nakansela ang kanilang pasok sa paaralan, pahirapan pa rin umuwi. Narito ang kanyang pahayag. Kayo pupunta niyan? Napunta po kami ng Spanya. Sobrang hirap po kahit po sa bukid, angkas. Sa lahat po ng ng mabubok, wala pong mabuk eh. Siguro po sa ulan talaga. Dahil din po siguro sa baha sa Espanya. Maging ang empleyadong ito na mula sa Tondo sa Maynila, mag-iisang oras na pero stranded pa rin sa Quezon Avenue. Narito ang kanyang pahayag. Tambak na rin kasi yung dito lalo na dito na congestion yung mga sasakyan eh. Ilang oras na po kayo naghanap ng sasakyan? Ano pala naman, 40 minutes Saan pa po kayo uwi niyan? sa Tondo. Tondo pa po. Tapos saan po kayo galing? Dito lang ako sa Timog. Nagantay lang ako dito. Kaya umabante lang ako. Kaso wala, dito po. Kaya lalakad na lang ako dito. Ang bus naman na ito siksikan na dahil sa mga commuter na gusto nang makauwi galing ng trabaho at ng eskwela. Isinailalim na sa red rainfall warning para sa ilang bahagi ng Metro Manila. Seryosong pagbaha ang inaasahan sa mga flood-prone areas. Ali, heads up sa mga motorista lalong-lalo na dito sa Quezon City nakapagtala ng mga pagbaha ngayong araw sa NS Amoranto mula sa G. Araneta hanggang Santo Domingo Santo Domingo Avenue at hindi pa rin yan passable o hindi pa rin yan madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan. Gayon din ang EDSA East Avenue northbound. Ali, mula alas 12 ng tanghali kanina hanggang alas 2 ng hapon ngayong araw, na nakapagtala ang Pag-asa ng 138.7 mm na rainfall o yan ay katumbas ng tubig ulan na ibinagsak o na ibabagsak sa isang linggo o 7 araw, Ali. Yan muna ang latest mula rito sa Quezon Avenue. Balik sa inyo dyan. TJ, ang tanong ko lang dito sa ating mga stranded na motorista, ang kanilang obserbasyon ay asa na yung libreng sakay na normally daw dinedeploy naman ng either ng LGUs yan, minsan ang AFP nagde-deploy din ng kanilang military trucks. May balita ba kung bakit walang libreng sakay? Kung meron man? Ali, matatanda natin kung dito sa Quezon City meron talaga mga libreng sakay ang local government unit ng Quezon City. Pero yan ay dun sa mga specific routes lamang. May mga specific routes, may mga puwepestuhan sila kung saan doon dapat sila pumunta yung mga pasahero nating may stranded. Pero sa lagay kanina dito sa Quezon Avenue walang pumipick up dito sa ilan sa mga stranded nating mga motorista at mga commuter. Oo, isang tanong na lang, TJ, meron bang let's say Facebook account o social media account kung saan pwede ko i-check in real time kung saan yung mga bahang lugar at kung gaano kataas yung tubig baha, para alam ng mga tao, ay teka muna, mataas pa yung tubig dyan. Gutter di pa, mananatili muna ako like ako. Pag uwi namin ngayon ni Nina, meron ba kaming dadaanan? Makakauwi ba kami sa aming mga tahanan? Meron bang account kung saan mo makikita real time ang sitwasyon ng pagbaha?
i-check natin sa mga commuter at sa mga motorista yung DOST Pag-asa website at maging yung kanilang Facebook page. Doon ay naglalabas ng mga lugar kung saan may inaasahang mga pagbaha at yung mga lugar na binabaha na, maging ang MMDA kung naririto ka sa Metro Manila. At antabayanan rin ng ating mga motorista at mga commuter yung Net25 News and Information page para doon makita yung mga advisories na inilalabas kung saan yung mga lugar na baha. Real time din yan ay nag-upload tayo sa ating social media. Oo, siguro pwede tayong manawagan dun sa ating mga subscribers kung kayo ay ipit kung saan man. At dahil yung iba talaga, hindi talaga walang galawan yung traffic kasi nga kahit mataas yung sasakyan mo, kung yung mga mabababang kotse naman ayaw isulong yung kanilang mga, ilusong yung kanilang mga sasakyan, wala ring galawan yung ating mga sasakyan. So if you can also post kung saan kayo nandun at ano ang sitwasyon ng baha at trapiko para naman makakapag-source yung ating mga kababayan. Okay, maraming salamat sa iyo, TJ Mendoza, nag-ulat live mula sa Quezon Avenue.